Guys, good morning. Papasok tayo ngayon sa ating trabaho. Ito yung kalagayan namin pagka umaga. Biruin mo gaano katagal ng snow nito. Nag-start kami November. Hanggang ngayon hindi pa rin humupa. So ito, same as usual, nagbabike pa rin tayo. Alas 4:30 na ng umaga. At ito, tuloy pa rin tayo sa ating pagbabike. Papasok tayo ngayon sa ating trabaho. Madulas yung kalsada kaya medyo dahan-dahan lang tayo ngayon. Ngayong araw guys, ipapakita ko sa inyo yung struggle namin pagka nag-snow. Alam nyo, 3 taon ko na ngayong araw na to dito sa Canada. Ito pa rin yung kalagayan ko ngayon. Bike pa rin ako papasok sa trabaho kasi kailangan nating magtipid. Dahil sa mahal na ng gasolina, ganun pa rin ang sahod. Mahal ang mga bilihin. So hanggat maaari makatipid tayo. Kaya ito yung alternative na paraan para makatipid. Medyo malayo kasi yung aking nagtatrabahoan. Pwede pa ako makapagbike. Around pinakamatagal na yung 15 minutes na magbabike, nandun na agad ako. Wala pa rin tayong pambili ng sasakyan. Optional lang naman dito kung kailangan. Kung makatipid, talagang magtipid. Hindi naging madali yung buhay ko dito sa Canada. Sa pangarap, sige, tuloy ang laban. Man gaanong malamig ngayon, lang nag-snow. Namunti na naman yung kalsada oh. Dito may portion na kailangan naming maglakad kasi lalim. Hindi makakatakbo yung bike. Makapasok lang. Kaya kung magbalak kayong punta dito sa Canada, dapat ihanda yung sarili niya sa lamig talaga. Dahil napakahaba ng winter nila rito. Maiksi lang yung summer. So ibig sabihin nun, haba ng panahon na titiisin mo sa lamig. Hindi lang yung struggle na to ang hindi dinadanas. Pati na yung communication barrier. Kasi nandito ako ngayon sa Quebec. At iba yung salita nila rito, hindi English. Kailangan hanggang ngayon nga, nag-aaral pa rin ako hanggang ngayon sa kanilang salita. Kailangan mong pag-aralan talaga. By the way guys, pag-usapan natin ngayon yung renewal sa aming panibagong kontrata at saka work permit. Sa awa naman ng Diyos ay process na kami. Ongoing na yung process namin after 3 years. Kasi nga diba ngayon yung naghigpit yung namin. Yung government dito sa Canada nagbawas ng mga immigrants. So ngayon, unti-unti na namang nagbago yung kanilang government. Gusto na naman nilang i-keep mga immigrants, lalong-lalo na yung skilled worker. So, kaya unti-unti nang pinaprocess kami ng aming company. The good thing is, sana nga at least na-process na. Kahit hindi pa namin alam yung result, kung ma-approve ba kami o hindi, at least mayroon na gumalaw na yung aming company. Ngayon waiting na lang kami ng approval sa government kasi ang final decision talaga is manggagaling sa government. Ang makagandahan lang naman kahit on process na yung aming permit ay tuloy pa rin kami sa trabaho kahit expire na yung aming dati na work permit. So ang gagawin lang namin ngayon ay magantay kung kailan i-release yung approval. Ngayon kung ma-release na yung approval, another 1 year of contract, legal kaming magtatrabaho dito sa Canada na may work permit. Yun. So, dahil sanay tayo sa hirap, tuloy pa rin ang laban sa Canada. Kasi may pangarap talaga tayo eh. Sabi ko sa sarili ko, dinanas ko na lahat, Middle East. Dito naman sa Canada, medyo maganda-ganda yung kaya namin dito kahit papano. Ang nagandahan ko lang dito kasi ay malaki ang chance na madala mo yung pamilya mo rito, makapaghanap buhay kayo rito, makapag-aral yung mga bata. Sana nga lang wala rin. At hindi lang doon nagtatapos yung aming dito pagsisikap, kasi gaya ng masabi ko kanina, dito nga sa lugar na to is iba ang salita. So nire-required ng Canadian government, lalo na dito sa Quebec, kung immigrants ka at kung gusto mong manirahan dito ng matagal, balak mong mag-apply ng permanent residency, kailangan mo siyang i-adapt ang kanilang salita. So
Nag-offer naman ang government nila ng libreng pag-aaral sa French. Yun nga lang, sipag at tiyaga lang talaga ang puhunan. Lalo na sa sitwasyon ko ngayon na wala akong sasakyan. So pag winter, nakikisabay ako sa aking kasamahan na may sasakyan. At kung summer naman, nakakayang magbike, magbabike lang din ako para lang makatipid talaga. At dala exercise na rin. Kasi dito prone ng tao sa stroke dahil sa sobrang lamig ng klima. Sa 3 taon kong ganito, nasanay na rin ako. Hindi na rin bago sa katawan ko. Pero yun nga lang, may rest. Pilipino naman kasi, sanay talaga sa hirap eh. Kumbaga, pinanganak na tayong sanay lumaban sa mahirap. Kaya yun, ito lang pagod din eh. Kaya lang, tiis lang talaga. Kasi kung wala kang pagtitiis dito, wala rin mangyayari. So ang plano ko ngayon, bakasyon muna sa Pilipinas para makaranas naman ng medyo tropical at mainit-init na bansa. At syempre, namimiss ko na rin yung aking pamilya. So sana kawaan at ma-approve tayo. Dito lang ako nahihirapan sa may bandang gubat na to at saka sa release ng train. Pero the rest na ito, kung makatungtong na ako sa highway, medyo maganda-ganda na yung takbo ng aking bisikleta. Dito lang kasi talaga rough road siya. Kaya tiyaga lang, malapit lang din naman na. Ito talaga, dasal, tiyaga. Kapag titiis lang talagang puhunan. Basta malusog lang lagi yung pangangatawan mo araw-araw, okay na. Kasi dito pagka nagkasakit ka, huwag naman. Bawa talaga dahil may malapitan ka pero hindi mo naman din araw-araw nagdyan sa'yo, nagpapantay yung kasama mo. Dahil may trabaho din yun. May sariling pamilya din yun. Siguro na sa mga around 5 minutes na lang yung aking trabaho. Nakarating na ako sa aming planta. Pero ito na nga lang, around 10 minutes na rin na yata akong naglalakad. Kaya alas 5 yung pasok ko sa umaga. At umaalis ako sa bahay. Nagigising ako ng 3:45 kasi nagpe-prepare pa ako. Miligo. Pagkatapos, maalis ako ng mga 4:20, 4:22. Ganun kami kaaga rito. So ito na ang highway. Ito na yung kalsada papunta doon sa highway na to siya guys. Pwede na ako ditong straight na nang magbike. Sana nga lang hindi madulas. Kasi kung madulas, slide talaga. Dito, may mga malalaking truck din na dumadaan, mga trailer, kaya ingat lang talaga. Nakapag-bike na tayo, nakapagpadyak na tayo. Saan lang, makakarating din tayo dyan sa ating destination ngayon. Maganda lang kasi dito kasi kahapon, hindi ganong madulas. Kasi kahapon, ini-scrap nila yung kalsada. Kasi kung hindi ito ini-scrap nila, nako, napakadulas nito. Kahapon kasi maganda yung klima. Hindi siya madulas. Ay, hindi siya snowy. Hindi umuulan ng snow. Tapos ngayon, siguro kagabi nag-start. Bigla na namang sumama yung panahon. Kung magdamag yung snow. Walang yata yung nagbabike ngayon eh. Lahat sila halos nakakotse. Kaya nga pag nagbabike ako, minsan nahihiya na lang ako kasi tumitingin sa akin yung mga tao eh. Oo. Tumitingin sila sa akin. Siguro hindi natin alam kung anong iniisip nila eh. Sabi siguro, ang lupit itong tao na to. Nasa katinuan pa ba to? Nagbabike pa naman ng nag-snow. Hindi lang nila alam yung struggle natin sa buhay, no? Hindi lang alam na kung may option lang maliban sa pagbabike ay ginawa na. Pero sa ngayon kasi wala talaga. So dito kasi parang industrial din siya. Oh. Trabaho ka sa pabrika, parang sa Maynila lang din.
Kaibahan lang talaga, konti lang ang tao. Apakaluwag ng ano nila pero konti lang ang tao. Makikita nyo naman, oh, grabe paligid. Ayun, ikaw guys na mga ka-Altors, ikaw na nanonood ngayon dito sa aking video, at kung may balak kang mag-Canada, tanongin mo muna yung sarili mo, huwag magpadalos-dalos ng desisyon. Sa bagay, sa ngayon, medyo hirap pa ang mga skilled worker na pumasok dito dahil naghigpit nga sila sa ngayon, nagbago yung batas nila. Pero darating din yung time na mag-a-adjust at magluwag sila ulit. Ngayon, kung balak mong pumunta rito, tanongin mo muna yung sarili mo kung kakayanin mo ba yung lamig kagaya ng ganito. Kasi ang unang ma-experience mo talaga pag dumating ka rito, lalo na kung natapat na winter, syempre wala ka pa niyan lahat. Kumbaga, scratch, back to zero. Ngayon, hindi ka kung balak ka mang bumili ng sasakyan, hindi muna. Dahil wala ka pang ampira eh. So, sasabakin mo talaga yung mga ganito, either magbike ka or magbus. Depende rin kasi yan sa location mo kung saan banda sa Canada. Kasi may lugar dito na accessible naman ng public transportation. Yun, hindi ganong mahirap. Pero kung gaya nito, uy, medyo madulas. Pero kung gaya nitong sitwasyon ko, dahil napunta ako rito sa liblib na lugar, magbabike. Ganito yung ano namin ngayon dito. Dito lang na part ng medyo madulas. Yung magkumpiyansa rito kasi dito ako muntik na dulas kahapon. Wala mo anong oras na. No, nandito na pala ako sa ano guys, Altors. Nandito na ako sa planta namin ito. Ito yung planta namin. By the way pala, yung trabaho ko dito, construction. Pero sa fabrication kami, sa manufacturing ng mga concrete pipe, tsaka mga precast, mga culvert, mga beam, dito ginagawa sa planta namin. At pagkatapos nating mababad ng mga ilang minuto doon sa labas at nakarating ka na rin tayo dito sa ating planta at agad tayong dumidiretso dito sa ating locker room para magpalit ng damit. Galing sa panlakad at pangpasok naman ang ating ipinalit dahil hindi tayo magpalit dahil gawa nga nung napakalangis, oily ang lugar natin dito. At pagkatapos ko ditong magayak ay kinuha ko na agad ang aking helmet at agad naman akong tumungo sa baba para naman na magkuha tayo nating gloves. So ito yung machine, ito yung bendo machine, no, disposable machine para pagkuha ng ating mga gamit sa ating pagtrabaho. At pagkatapos ay agad akong dumiretso dito sa aking area at saktong-sakto naman din at nandito na yung aking partner. So agad ko nang inumpisahan agad yung trabaho. Kinuha ko na yung remote ng crane at inumpisahan ko ng pagdemold ng piece para makapag-umpisa na tayo at mayroon na tayong accomplishment habang maaga pa. So dinidemold ko yung piece dyan at itong partner ko naman ay siya namang naglilinis sa heart ng molde para kabitan ulit ng panibagong sit-up. So yan, patuloy lang yung aking ginagawa dyan habang yung partner ko naman ay nakaalalay sa akin. At bago natin
i-sit up ulit yung molde, ay kailangan na malinis muna yung kanyang heart at i-remove natin yung mga pies para naman sa susunod ay ililipat ito doon sa kabilang pinto para i-ready para sa pag di-deliver naman ng mga pies. Pagkatapos naman ng pagdidemold natin ay maghahanda na naman tayo para sa pagsisit up ng mga pies. So itong labing isang pirasong molde na to ay ihahanda na naman natin yung kanyang mga cage na gagamitin. Titingnan natin kung ano yung nasa plano at kung ma-determine na natin kung ano yung nakalagay sa plano, ipiprepare na natin yung mga cage. Kailangan putulan na. Tapos kung ilang matris ang ating kailangan, yung bilog para sa butas. Tapos pag na-ready na natin lahat, ayun, mag-uumpisa na tayong magsi-sit up naman hanggang sa around 12 o'clock. Kailangan before 12 o'clock matapos natin ang pagsi-sit up dahil pagkatapos ng sit up natin, mga around 1 o'clock or 2 o'clock, ay darating na yung halo at bubuhusan na naman natin ito. So ganun lang yung cycle namin dito mga ka-altors, no, sa ating pagtatrabaho dito sa precast fabrication. So sa lahat po ng mga kababayan natin dyan na nagtatanong at may experience sa ganitong trabaho dyan sa Pilipinas o kung saan mang sulok ng mundo ay mayroon kayong ganitong experience, ay magagamit nyo yan para kung gusto nyo magpunta rito ay may trabaho po para sa mga ganyang skilled ng mga ganyang trabaho. So yun guys, natapos na rin yung araw. At ito, pauwi na tayo galing sa trabaho natin. Nakasalubong pa natin yung boss natin. Nakita nyo yung nakakotse kanina guys. Yun, big boss namin yun. Tapos din yung mahabang araw natin ngayon. At ito, yung kalagayan ng lugar namin dito pagkahapon, pagkatapos ng trabaho. So, hindi basta-basta rin dahil ang dami pang snow. Nakikita niyo sa paligid ngayon. Namumuti pa yung paligid. Baka makasalubong tayo dito ng pulis. Baka mahuli pa tayo. Malapit na tayo guys sa bahay. Nilalamig na rin pati ako. Grabe. Nagpawisan ako ngayon Mayroon nag-skating. Tayo naman nagbabike. Yan guys. Ingam na tayo. Siguro dito ko na lang tatapusin yung aking vlog. Maraming salamat pala sa inyong panonood at hanggang sa muling kita-kits ulit tayo sa ating susunod pang mga vlog at sa mga video. Sana suportahan mo yung aking channel. Bye bye.